Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. PBA, may dalawang gustong maging guest team. Hong Kong Eastern may request sa PBA. Maverick Ahanmisi, nagdedelikado na nga ba sa Barangay Ginebra? Sa paparating na panibagong season ng PBA ay napakaraming nabago para sa kupunan ni Coach Tim Cone. Maraming nawala, maraming nadagdag. Ang mga bagong salta nga sa Barangay Ginebra ay itong sila Isaac Go, Ben Adamos, Stephen Holt, at ang kanilang rookie na si RJ Abarientos na pinakainaabangan ng maraming Barangay Ginebra fans. Pero mukhang hindi pa nga tapos ang Barangay Ginebra kung saan nagdedelikado ang lagay nitong si Maverick Ahanmisi. Last week ay nagpost si Snow Badwa kung saan meron nga daw nakiusap sa kanya na tantanan si Maverick Ahanmisi. Pero pag hindi pa raw ito umayos, last year niya na sa Barangay Ginebra. At kahapon nga lang ay nagpost na naman si Snow Badwa kung saan pinapahiwatig nito na possible na i-trade ng Barangay Ginebra ang nasabing player dahil sa kanyang mababang performance. Para sa akin mga chong, okay naman itong si Maverick Ahanmisi. Ang problema nga lang sa kanya ay hindi niya nga naabot ang expectation sa kanya ng Ginebra management. Napakalaki nga ng kanyang hininging kontrata sa Barangay Ginebra, pero yung kanyang laro parang regular player lang. In fairness kay Maverick, hindi naman ganun kasama yung laro nito sa Barangay Ginebra. Di man maganda yung pinakita niya sa playoffs, deserve pa rin ito na mapagbigyan. Hindi lang naman si Maverick ang nahirapan sa series nila kontra Meralco last conference. Lahat sila ay nag-struggle kaya kinapos sila sa semifinals. Pero ngayon na nagkaroon ng malaking adjustment si Coach Tim Cone sa kanyang kupunan kung saan binitawan si Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle, ay expected nga na magkakaroon na malaking adjustment sa sistema at playing style ng kanyang kupunan. Dahil kapansin-pansin, yung playing style ng Barangay Ginebra nitong mga nakalipas na season ay nakasentro talaga kay Christian Stan Hardinger. At ngayon na wala nang si Stan sa Barangay Ginebra, ay mas magiging European style na ang opensa ng Barangay Ginebra dahil sa kanyang mga stretch big man na sila Isaac Go at Ben Adamos. Pareho yung mayroong tira sa 3-point area. Mahahatak nila yung depensa at dyan magkakaroon ng opening yung mga gwardya gaya nitong si Maverick Ahanmisi na umatak to the basket. At dyan nga masusubukan ang nasabing gwardya kung karapat dapat pa siyang manatili sa Barangay Ginebra. Last season ay acceptable pa yung naging performance ni Maverick Ahanmisi dahil kay Stan talaga nakasentro ang kanilang opensa. At ngayon na nag-adjust na si Coach Tim Cone sa kanilang opensa, ay dito na talaga masusubukan si Maverick Ahanmisi. At ito nga ang kanyang kahuli-hulihang pagkakataon na makapagpakitang gilas para i-consider siya ng Barangay Ginebra na manatili sa kanilang lineup. Para sa akin mga chong ay naniniwala ko na makapagpapakita na ng magandang performance itong si Maverick Ahanmisi sa paparating na Governor's Cup. Dahil sa ngayon, napakarami ng gwardya ng Barangay Ginebra. Talagang mapipilitan si Maverick Ahanmisi na makapagpakita ng magandang performance. Dahil kung hindi, ay masasapawan na siya ng mga bagong gwardya ni Coach Tim Cone. Lalong-lalo na nitong si RJ Abarientos. Pero nabanggit na nga ni Coach Tim na hindi nila magiging problema yung playing time sa kanilang backcourt rotation. Dahil pwedeng-pwede raw si Coach Tim na gumamit ng 3-guard combination. Kaya naman, walang excuse itong si Maverick Ahanmisi na makapagpakita ng magandang performance. At kung sakali na ganun pa rin at walang pagbabago na mababa pa rin ang kanyang ipapakitang performance sa Barangay Ginebra this upcoming new season ng PBA, ay hindi na ako magugulat kung bibitawan ito ng Barangay Ginebra at gagawing trade asset. Sa ngayon, ito na ang huling pagkakataon ni Maverick Ahanmisi at talagang kailangan niya ng makapagpakita ng magandang performance. Bukod sa balitang Barangay Ginebra ay meron ding balitang PBA kung saan halos kumpirmado na ang Hong Kong Eastern ang magiging guest team sa PBA. At meron nga silang nire-request. Ayon nga sa Spin.ph, Hong Kong Eastern planning home games if accepted as PBA guest team. Ayon nga dyan mga chong, gusto ng Hong Kong Eastern na kalahati ng elimination round ay sa Hong Kong gaganapin ang kanilang laro. Kumbaga kailangang dumayo ng mga PBA teams sa Hong Kong
para kalabanin ang kanilang kupunan. Linawin lang natin mga chong, hindi pa ngayong conference papasok as guest team ang Hong Kong Eastern dahil sa Commissioner's Cup pa sila maglalaro. Para sa mga chong, maganda para sa PBA na dumayo sa Hong Kong dahil mas lalawak nga yung reach ng PBA, ganun rin naman ang Hong Kong Eastern. Ayon naman kay Commissioner Will Marshall, ay open na open nga daw sila sa mga guest team. Pero ang magiging crucial nga raw sa collaboration na yan ay ang scheduling ng mga laro at pag-uusapan pa nga raw ng mga team governor kung mag-a-agree na dumayo sa Hong Kong para kalabanin ang Hong Kong Eastern. Bukod nga sa Hong Kong Eastern ay meron pang isang gustong maging guest team sa PBA. Yan ay ang Singapore Slingers. Napakagandang balita nga niyan mga chong dahil napakaraming foreign team ang gustong maglaro sa PBA as a guest team. Sa ngayon ay isa lang ang pinapayagan ng PBA na makapasok as a guest team sa paparating na Commissioner's Cup. Pero mas maganda siguro kung papayagan nila ang Hong Kong Eastern at Singapore Slingers na pumasok ng sabay as a guest team sa PBA. Mas magiging kaabang-abang nga ang paparating na Commissioner's Cup kung dalawa ang magiging guest team. Pero mukhang malabo pa nga yan sa ngayon. Pero malay nyo naman, i-consider ng PBA na dalawang guest team ang makapasok. Kayo mga chong, agree ba kayo na dalawang guest team ang ipasok ng PBA? I-comment mo lang dyan sa ibaba.